Let us all pray. Lord, salamat sa araw na ito. We thank you for the wonderful day. Salamat, Lord, for this moment. At patuloy kaming nananampalataya. Kayo'y kikilos. Mangungusap po kayo sa amin. And may dakilang bagay kayong gagawin ngayong araw na ito. Speak to us, Lord God, and speak through your servant. We bless you. We honor you, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord. Makakaupo na po tayo. Praise God. Happy anniversary, JA1 Ibaan. Happy anniversary. Parang hindi naman Happy anniversary, JA1 Ibaan. Sabihin mo sa katabi mo, partner, huwag ka munang matutulog. Pag natulog ka, magiging pastor ka. Okay. Binabati ko po ang J1 Ibaan ng isa pong very anointed and fruitful anniversary. 18 years na. Reverend Tim, congratulations po sa inyo. At sabi nga kanina ni Pastor Shem, kung meron pong J1 Ibaan ngayon, it is because somebody answered the call 18 years ago. At salamat sa Lord sa buhay po ni Rev Tim, na nag-answer ng call 18 years ago. Kasama po si Pastor Nedy and the whole family. Palakpakan natin ng Diyos sa kanilang buhay. Kung may tunay na lodi ang Ibaan, yan ay si Rev Tim at saka si Pastor Nedy. You are a blessing to the JA1 family. In behalf of Apostle Bishop Art, ay bumabati po kami ng isang matagumpay na anibersaryo sa inyo. It's a pleasure to be working in the Lord's vineyard with you. Muli, palakpakan natin ng Lord sa buhay nila. At many more years pa na maglilingkod sa Panginoon. Amen po? And also, sa iwan po kasi, pag pinaikli ang anniversary, hindi aniv, kundi happy ani. Okay? Kaya sabi sa katabi, magpe-fellowship tayo. Okay? And also, nasa na ang ating mga, nakita ko may mga ilang taga-main dito. Sir, ayos pa? Kagabi tayo napagod ng matindi, ano? But anyway, mabiyaya ang Panginoon. Praise God. Since ang ating pong tema ay continue in God's calling. Sabihin natin, tuloy-tuloy. Isa pa, tuloy-tuloy. At dahil po pag ako'y naiimbitahan po sa mga anniversary, ay meron din po akong laging itinutuloy. Kaya gusto ko din maituloy dito yung aking itinutuloy. Kung saan man ako makarating. Galing po ako ng Nueva Vizcaya last Sunday, anniversary po doon, tinuloy ko din doon. Next week, meron po akong anniversary speaking engagement sa Victoria Tarlac. Itutuloy ko rin lamang doon yun. At tatanungin ko muna, sino dito ang pinakamaedad na? Pinakamaedad. Parang dito tumuturo sa banda din eh. Ilang taon na ho ang pinakamaedad dyan? Ha? 82. Hindi nga ho. Ay parang 81 lang eh. 82 na nga kayo. Patingin nga ho ng ID nyo. Biro lang. Sinong mas edad pa sa 82? Meron? Mayroong may entry dito? Wala na? 82 years old si mother? At pahaba pa ng pahaba ang buhay na puno ng kalakasan. Amen? At dahil ako'y natutuwa dyan sa mga ating mga may edad, ay di ako ho'y meron kaunti dining para sa inyo. Tanggapin ho ninyo. Ayan ako, nalaglag pa. Tanggapin ho ninyo ito. At lagi kong pinupuntahan, nagbibigay ho ako ng blessing sa mga more blessing ho sa inyo. Mahabang buhay na puno ng lakas at kasaganaan. Lagi kong gustong i-bless ang mga may edad. Dahil sila po ang mga pundasyon ng ating lipunan. Ay, sino naman po ang pinakabata? Baby. Aba, ilang, Madam Teresa, ilang taon na yan? Ay, Tessa pala. Ilang taon na yan? 1. Sinong mas bata sa 1-year-old? Meron? Dali, ba?
Meron, meron? Wala na? Pinakabata na yon? Ay siya. Kaya nga sa Batangas makakadali din are. Meron ka din 100. Yan. God bless you, God bless you. Yan po yung ginagawa ko sadya para ma-bless naman din. Tanim ko ho yan sa next generation kasi gusto ko po ang ating next generation ay maging super blessed. Narito na pala ang aking mga kasama, mga youth leaders natin sa main church. Tayo naman kayong 5. Sige, palakpakan natin ang Lord sa kanila. Thank you, Lord. Sino naman dito ang may birthday ngayong March? Para tuloy akong Sinong may birthday ng March? Lahat na may birthday ng March, tayo! Mapalad kayo't kayo narito. Naku! Magaling na lamang at kayo nagparito. Tayo, lahat may birthday na... Madami. Tayo lahat na may birthday ng March. Okay. Aba. Sabay-sabay natin silang kantahan. 1, 2, 3, go! Happy birthday. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ay, di po na ho kayo? Happy birthday ho. Mother, mamaya tayo, mother. Palampakan natin ng Diyos. Ibig sabihin, sorry naman ha, talagang kayo binati ko lamang talaga ng happy birthday. Mamaya, ipagpe-pray ko kayo. Gising na ka kayo? Gising na po ba mga taga-ibaan? Alright, Philippians chapter 1, verse 6. Sabi po dito, I pray with great faith for you, because I am fully convinced that the one who began this gracious work in you will faithfully continue the process of maturing you until the unveiling of our Lord Jesus Christ. Sa Tagalog, Filipos chapter 1 verse 6, sabi dito, natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Sabihin natin, magpapatuloy. Sa pa, mas malakas, magpapatuloy. Alam niyo po, ang pinakamasaklap sa lahat ay kapag walang nagpatuloy. Amen. Di baling maganda ang umpisa. Napakaganda ng umpisa. Pero paano kapag walang nagtuloy? At siyempre, pag walang nagtuloy, walang matatapos. Ako po isang inhinyero, meron din po ako mga project, meron din po ako mga business transactions, and I am making sure na kapag mayroon akong kadil, dapat silang matuwa sa produkto na kanilang tatanggapin, sa project na matatapos. Okay mag-umpisa, pero kailangan may magtutuloy-tuloy. Kaya po, continuing is a gift. Sabihin natin, continuing is a gift. Regalo po ng Diyos ang pagpapatuloy. Dahil hindi po lahat nakapagtuloy. Merong magaling lang sa umpisa. Ang tawag doon, intro boys. Magaling lang sa simula. Pero, parang yung katabi mo dati, galing kang, nung crush na crush ka, nililigawan ka, tapos malaman lamang nila na may iba ka na pala, ayaw na. Pero parang dito na yata, mababait naman ang mga youth dito, Pastor Shem, ano? Parang sa main din, ano? Okay. May ipakikita po ako sa inyong picture. Ewan ko kung malinaw niyong makikita ito. Picture po ito ng isang mag-ama. Aywan, kung malinaw sa inyo, pwede ba nating patayin ng konti ang ilaw? Para lang makita po yung picture. Kita niyo po ba? Yung mga nandito sa side na to, kita niyo ba? Yan po yung picture ng isang mag-ama na nakangiti na sobrang saya. Yan, tingnan natin yan. Okay, medyo lumiliwanag na. Mag-ama po yan na sobrang saya, na basang-basa, na ang akala ng marami ay nasa outing. Wala po sila sa party, wala po sila sa outing. Sila po ay mag-amang lumalangoy sa hanggang leeg na baha. Ulitin ko, yung mag-amang yan, kaya ulo lang ang kita nung ama, kita doon sa ama,
nasa bahayan hanggang leeg. Pero ang tanong, ba't sobrang saya nilang dalawa? Bakit kaya? Kasi ginagawa nung ama, ginagawa niyang laro. Sinasabi niya, oh, anak, kaunti na lang, lalangoy pa tayo ha. Kaunti na lamang, malapit na nating marating yung dulo at nandoon yung maraming regalo. Yung ama po, sa halip na ma-discourage at sumuko, siya pa nag-i-encourage sa kanyang anak. Kaya naman yung anak, walang kamalay-malay, akala nga na may naglalaro. Akala yung nagsiswimming, hindi alam, sila pala'y nasa bingit na ng kamatayan. Kasi kaunting lakas pa ng ulan, lulubog na sila. Kaya ganyan po kasaya ang itsura nila, kasi yung ama ay sobrang confident. Sabihin natin, confidence. Sobrang confident po yung ama na matatapos at magiging maayos ang lahat. Gusto kong malaman mo, yung binasa natin kanina, for I am fully convinced, ako ay 100% sure, 100% confident, na ang Diyos na nagsimula ng magandang bagay sa inyo, Kanya itong tatapusin hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Pero bakit marami sa atin malungkot? Tingnan mo yung katabi mo, malungkot ba yan? Hindi yan. Hindi yan yung katabi mo. Kasi yung katabi mo, masayahin yan. Tama? Sige nga, ngiti nga ng isa. Kaya mo bang ngumiti ng ganito kapag nakalubog ka sa baha? Kapag nawalan ka ng milyon? Kapag nagkasakit ang mahal mo sa buhay? Kaya mo pa bang ngumiti at humalakhak ng ganyan sa gitna ng maraming struggles and issues sa buhay mo? Sino po dito ang may matinding pinagdaanan na? Taas ang kamay. Ang tanong, bakit buhay ka pa? Bakit? Tanungin niyo kung bakit. Kasi nagpatuloy ka. Pwedeng napigilan ka na nung problema pero hindi ka tumigil, nagpapatuloy ka. Kaya po hanga ako sa mga may edad. Kasi po kayo'y nagpatuloy. Dinaanan ninyo ang panahon ni Rizal. Ay, hindi naman pala, sobra naman yun. Sorry naman, ho. Dinaanan ninyo ang panahon ng Hapon. Ay, hindi na rin? Ay, hindi pala, ho. Sorry po, sorry. Dinaanan ninyo, 82 eh. Ay, di panahon ng... Basta yung matagal na. Ang dami yung dinaanan, pero kami po'y hanga sa inyo dahil hindi namin pwedeng makita sa Google or sa ChatGPT yung experience na meron kayo. Kaya muli, palakpakan natin ng Diyos sa buhay nila. Kahit anong galing namin at talino sa aming mga nababasa, hindi namin kayang makuha ang galing at talino na meron kayo. Galing sa inyong experience. Ano pong point ko? Very confident ang anak kasi alam niyang hawak-hawak siya ng kanyang ama. Yan man ay apoy, yan man ay baha, confident siya na kaya nilang magtagumpay. Ganyang klaseng confidence ang meron tayo kapag tayo ay na kay Kristo. Kaya sabi nga po sa ating binasa, I am fully convinced. Sabi doon sa ibang translation, I am very confident. Sino nagsasalita nun? Si Pablo. Siya daw ay very confident na kung anong sinimulan sa'yo ng Diyos, tatapusin niya. Kaya kapag hindi pa tapos ang Diyos, huwag ka pang titigil. Kapag hindi pa maganda, hindi pa tapos ang Diyos. Kapag ka hindi pa siya tapos, hindi pa time para ikaw ay sumuko. Kung hindi pa the best ang dumarating, hindi pa yan galing kay Lord. Kaya dapat mong gawin is magpatuloy, continue in God's calling. Marami hong mga negosyo nagsimula pero nalugi. Nagtrending lang ng konti sa Facebook, sa TikTok, pero nawawala na after ilang araw. Sarado na. Pero ang atin pong church, ang JA1 Ibaan, 18 years na, still standing strong. Bakit? Bakit ganon? Kasi ang church na ito ay hindi man-made.
This church was made and birthed in the heart of God. Kaya mapalad tayo sapagkat ang ating pong kinabibilangan dito ay hindi po ito isang organisasyon lang. This is a family of God na kung saan it is God who started it, it is God who is shaping it, it is God who is sustaining it, and it is God who will seal it at the end of the day. Kaya may pag-uusapan po tayong 4 na points pagdating po sa continuing in God's calling. Number 1, God starts. Ang Diyos po ang nag-uumpisa kasi binasa natin kanina, He began. Nagsimula siya ng mabuting gawa, a gracious work in our lives. Kapag may sinimulan si Lord, tatapusin niya. Sabihin natin sa ating katabi, kapatid, may sinimulan ng Diyos sa iyo. Siya ang tatapos dyan. Huwag ikaw para hindi ka magkamali. Naalala niyo po ba na nag-umpisa pa ang church sa Ibaan? Na-witness ko po ito na nag-uumpisa pa lamang. Like kong sinasabi, kapag po ako'y naimbitahan dito, nagsimula sa garahe, isa pa po ako sa mga musician noon, sapagkat kami po ipinadala para maging ikangay trainee ng music ministry galing Maine papunta dito. Ang grupo namin dito ipinadala sa JA1 Ibaan. Naalala ko pa, laging masarap ang aming ulam after. Sinigang na baboy. Naku, kaya kami po'y, sabi nga sa Batangas, laging gahis na gahis paparne. Gusto lagi paparito dahil nung sa isip namin noon, masarap ang ulam doon. Pero nakita na namin ito, nag-umpisa, nag-struggle, konti lamang ang tao, pero tingnan nyo ang paligid ninyo. Sige, lingunin nyo yung mga katabi nyo. Ang dami ng tao ngayon. Ang ganda ng lugar na pinagaganapan natin ngayon. Why? Because it is God who sustained. And He started it. Tandaan mo, hindi ka iiwan ng Diyos sa ere. May mga taong nang iwan na sa'yo kasi hindi sila Diyos. Diyos lamang ang tangi-tanging hindi ka iiwanan. Ay, yung asawa ko po, hindi po ako iiwanan na rin. Ay, bakit? Immortal ba yan? Darating ang time, mapuputol ang mga relasyon. Iisa lang ang mananatili, relasyon mo sa Diyos. Dati, walang budget. Dati, tiis-tiis. Dati, tanda ko yung mga instruments namin noon. Talagang kami pa ang may dala nung medyo magaganda. Yung dadat na naming drums, parang talagang drum ng Naalala ko yun, very humble beginnings. Hindi tayo mayaman noon, pero malinaw naman ang calling. Totoo ba yun? Lahat ba dito nag-umpisa na kulang, walang kakayanan? Yes. Pero kapag may calling ka, may direction ka, at ang Diyos ang naglagay sa'yo niyan. Tingnan niyo po ngayon ang JA1 Church, yung ating mega church. Ito po ay 9 floors building na may sariling hotel, almost 4,000 seating capacity ang atin pong worship hall. 27 years ito, running 28 years na ngayon. That is all because of God's grace. Kasi siya ang nag-umpisa niyan. Napatigil po yan, yung construction yan. Puro po poste. Nakatiwangwang, 5 years. Ang JA1 Church noon. Naalala ko pa yon, talagang nilulumot na ho yung mga semento, yung mga kahoy, mga bakal, kinalawang na, yung kahoy parang lumang-luma na, hindi na pwedeng gamitin. Pero 5 years pong napatigil. At marami po ang nagsasabi, naku, yan na nga bang sinasabi? Hindi muna nagkukwenta, bago magpagawa, ayan tuloy, nakanganga. Ang dami pong nagtuligsa na maraming taong nakakakita. Pero praise God, hindi ho natin pinapansin yon. Pag may binabato sa atin, anong ginagawa natin? Binabato ba natin uli sa kanila? No. Kinukuha natin yung batot, iniipon. Kaya sa dami ng nabato, lalong nalakas at natibay ang building. Kaya pag may bumato sa'yo, huwag mong ibato pabalik. Ipunin mo.
Itago mo. Because that will be the building blocks. That will be, or those rocks that are being thrown at you will be the building blocks of your future, of your character, of your strength. Never po tayong pumatol sa kahit ano. We heard many things already. Pero ito lang ang ating pinangahawakan. Ano man ang sinimulan ng Diyos, tatapusin niya. Kaya ngayon, fast forward, 27 years later, our church is already finished for God's glory. Tapos na ba? Hindi pa siguro kasi marami pa tayong pinagagawa. Ako rin po kasi ang building engineer po ng ating church doon. At darating din ang time, ako rin po ang magiging building engineer ng JA1 Ibaan. Amen? Amen ba JA1 Ibaan? Nagsimula sa wala, nagkakaroon. Bakit? Kasi ang Diyos ang nagsimula. Kapag ang Diyos ang nagsimula, hindi siya papayag na hindi niya ito tatapusin. Kaya JA1 Ibaan, get ready because your breakthrough is coming. Pinag-uusapan nga namin kanina ni Rev Tim patungkol sa lupa. Ako rin po naka-assign na magbigay ng template sa lahat ng JA1 churches ng mga perspective, lahat ng 6 na drawings na kailangan sa akin na manggagaling. Kaya kapag ready na kayo, mas ready na ako. Amen? Give me the land and the building will stand. For God's glory yun. For God's glory. So ano pong point ko? Huwag kayong titigil manalangin. Nagpe-pray po ba kayo? Bago ho nabuo ang church building natin sa mega church sa Batangas, marami hong luhod. Maraming tuhod ang lumuhod. At kinalyo na ang mga tuhod sa pagluhod. Ay ang bunga naman nun, isang pinagpalang building galing sa Lord. Meron po akong narinig na 3 matanda. May 3 babaeng matanda. Ako'y hanga doon sa 3 matandang yon. Sabi po nung isang matanda, Mare, pagtimpla mo naman akong kape. Tumayo naman nga itong kaibigan. Kusina, medyo malayo-layo ang kusina. Nung naglalakad na siya, malapit na sa pinto, sabi niya, bakit nga ba ako papuntang kusina? Hindi niya maalala. Bumalik siya ngayon. Sinabi niya dun sa kanyang kaibigang matanda, bakit nga ba ako pupuntang kusina? Pinagtimpla mo ba ako ng kape? Sabi nung matanda, pinagtimpla kita ng kape? Aba, malay ko sa'yo. Hindi magkaintindihan ngayon itong dalawa. Ay may pangatlo pang matanda. Sabi nung isang matanda, pambihira mga kumari kong ito, sana naman ako'y wag mapagaya sa kanilang mga malilimutin na. Sabay ko knock on wood. Aba, nung magkatapos na mag-knock on wood na 3 ay, tumayo bigla yung matandang yon. Sabi nung dalawa, oh, bakit ka tumayo? Hindi nyo ba narinig? May kumatok. Anong tawag doon? Naging ulyanin na, nagkaroon ng demensya. Ika nga, ang lola ko po nagkaroon ng ganun dati. Ay hindi na ako maalala sino po ako. Basta ikay pogi. At least, di man maalala ang pangalan, maalam pa rin, tumingin. Malinaw pa ang mata. Pwede mong makalimutan ang mga details sa buhay mo. Pero ito lang sana, huwag kang magkaroon ng dementia of the soul. Huwag mong kakalimutan na ang Diyos ay may sinimulan sa'yo. Kaya ka narito ngayon kasi may sinimulan ang Diyos sa'yo. Huwag mong kakalimutan yon. Huwag mo rin kakalimutan yung mga taong nasa paligid mo na nung walang-wala ka pa, ikasama mo. Lagi mo silang i-honor. Sapagkat yung mga taong yon ay ginamit ng Diyos para ikaw ay makarating sa lugar na ito at sa puntong ito ng buhay mo. Amen? Zechariah chapter 4 verse 10. Ano po sabi doon? Do not despise these small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin.
Huwag mong mamaliitin ang mga maliliit na simula. Dahil ang Diyos, masaya na may ginagawa. Pag sinimulan niya sa'yo, may gagawin din siya sa'yo. Amen? Okay. Number 1, reality or point that we have to understand, God starts something great in you. Pangalawa, God shapes. If He starts it, He will also shape you. Kasi binasa nating verse sa Philippians chapter 1 verse 6, ang sabi po doon, He who began a great work in you. Sabihin natin, in you. Isa pa, sabihin mo, in you. Hindi for you. Ang sabi niya, He began a great work in you. Sa loob mo, sa sarili mo. Bago ka maghanap ng ginawa ng Diyos sa labas, inuuna niyang tapusin at ayusin ang ginagawa sa loob. Amen? Gusto kong malaman nyo, kung bibisita ka ba sa isang bahay, hindi pwedeng maganda lang ang labas. Humanga ka lang, wow, ganda naman ang labas. Grabe. Di ba gugustuhin mo rin pumasok sa loob para makita mo doon kung anong mga nakadisplay, kung gaano kaganda ang pintura. At isa sa mga pinakamamahaling nakadisplay sa mga tahanan ay ito. Pakita mo nga dyan kapatid yung picture nung vase. Yung isa lang, isang picture lang muna. Yan. Alam nyo ba yan? Yan po ay isang napakamahal na vase. Ang tawag po dyan ay kintsugi. Sabihin natin kintsugi. It is a Japanese art of restoring broken vases. At ang ginagamit nila na pangdikit ay mga ginto at mamahaling mga bato. Lalagyan nila kung anong gusto na mamahalin. At ang mangyayari dyan, pag binenta na nila ito, times 5 ng original price. May kausap pa ba ako dito? At yan po ang kalimitang pan-display na may magagandang at mayayaman, ika nga, sapagkat mamahalin po ito. Paano nag-umpisa yan? Pakita mo yung umpisa niya. Yan. Binabasag muna. Actually, sinasadyang basagin. Para ano? Para pag dikit-dikitin, lagyan ng mas mamahaling mga elemento at tumaas ang value nito. Gusto kong malaman mo, kung may sinimulan ng Diyos sa'yo, hinahayaan din niya na may mabasag sa'yo. Hinahayaan din niyang basagin ka niya. Mabasag ka sa mga pagsubok, mabasag ka sa mga sitwasyon. Mahirapan ka, mag-struggle ka. Kaya po mga kapatid, wag na wag po. Sino po mga magulang dito? Wag na wag niyong i-spoil ang mga anak niyo. Bakit? Kinakailangan makatikim din ng mga yan ng hirap. Merong may mga principle. Pastor, ay ako naman ay nahirapan na noon. Ay ayaw ko namang iparana sa mga anak ko ang hirap na dinanas ko. Kaya lahat na may binibigay ko sa kanila. Ano mangyayari sa kanya? Paglabas niya sa tunay na mundo, hindi siya marunong. Hindi niya kayang lumaban. Bakit? Kasi sa tuwing nadadapa, ibinabangon mo. May kausap pa ba ako dito? Minsan, hinahayaan tayo ng Diyos talagang madapa. Kita niya na matadapa ka pero hindi ka niya hinihila para hindi ka madapa. Hinahayaan kanyang madapa, masugatan, mapasubsob. Bakit? Galit ba siya? No. Because He wants portions of us na kailangan nakasuko sa Kanya at ma-break pa ito sa atin. Kaya minsan, brokenness, hindi lang minsan, most of the time, brokenness is a blessing. Sabi mo sa katabi mo, brokenness is a blessing. Dahil sa brokenness, mga kapatid, kagaya nitong basag na vase, merong dumating dito, you have a broken heart, you have a broken family, you have a broken finances, meron kang mga broken situations or areas sa buhay mo. May sakit karamdaman, or whatever it is, type of brokenness in your life, I want you to know, ang Diyos may proseso.
Ang Diyos ay marunong at dahil siya'y marunong, kaya niyang ayusin yan. Amen. Kung ikaw'y magpapagawa ng isang sasakyang Toyota, dadalhin mo ba sa Mitsubishi? Dadalhin mo siyempre sa kasa ng Toyota. Kung ikaw ba ay mag-ooperate ng bagong ref, anong bubuksan mo? Manual ba ng television nyo? Siyempre hindi, manual ng ref. Kung gusto mong may maayos sa buhay mo, tingnan mo rin ang manual mo. Ano yon? The living Word of God. The Bible is our manual in life. Kung may pinagdadaanan ka, huwag mong i-check sa ChatGPT. Huwag mo ring i-YouTube lang basta-basta. Pag may pinagdadaanan ka, buksan mo ang manual mo. Naroon ang thousands, thousands, and thousands of God's promises. And God's instructions kung paano po tayo makalampas. May proseso, may pruning, may breaking, may stretching na ginagawa ang Panginoon. Ang pressure, mga kapatid, i-flash natin yon. Ang pressure ay hindi pahirap. Ito ay paghahanda. I want you to know, ang pressure na nadadaanan mo ngayon, hindi ka para pahirapan, kundi inihahanda ka sa mas malaking bagay na parating. Sa 18 years, Rev, may mga umalis, may mga dumating, may mga nagpakyut at nagpabebe. Meron din namang mga nagmature na. May mga nasaktan at naiwanan. Pero lahat po yan, kagamitan ng Diyos para mas mabuild more and more ang kanyang church. Kaya salamat sa Diyos sa mga pinagdaanan natin. Ano po? The pressure is proof of purpose. Kaya may pressure kasi ito'y pruweba na may purpose si Lord sa mga nangyayari. Kaya ka nahihirapan ngayon sa eskwelahan. May purpose si Lord dyan. Meron siyang ginagawang pag-aayos dyan. Kaya ka na iniwan ng boyfriend mo kasi hindi talaga siya yon. Kaya ka nasaktan, kaya ka nalugi, kaya may nangyaring ganito. Lahat ng palagay mo'y negative na nangyari sa'yo. It is not because God hates you. It is just a proof that you have a purpose in the Lord. Amen? Interruption is not bad. Ulitin ko. Interruption is not bad. It is a blessing. Sabihin nga natin, interruption is not bad. It is a blessing. Paano ko nasabi yun? Nabalitaan niyo po ba noong 2001 yung bumagsak na World Trade Center sa US? Due to terrorist attack? Amen? 9/11 yun. September 11, 2001. Tanda ko yun. Baby pa ako noon. Walang tumawa, naniwala sila lahat. At nakita ko po doon, may mga in-interview po ng mga survivors. At sabi po nila, doon sa isang Amerikano, bakit ka nakasurvive? Eh di ba doon ka nagtatrabaho sa World Trade Center? Ano po sabi niya? Gusto ko kasing magsukat ng bagong sapatos, yung nabili kong sapatos ay US made, dapat pala Italian made. Kaya nung nagsuot siya ng sapatos na yon, pumunta pa siya sa 7-Eleven para bumili ng Band-Aid at ilagay dito. Sa madaling sabi, na-late siya sa trabaho. At nung lumabas siya ng 7-Eleven, paglabas niya, gumuguho na ang World Trade Center. Naligtas. Nandiyan ang isang European. Kaya siya na-late kasi yung anak niya, di niya malaman, inihatid niya sa eskwelahan, ayaw bumitaw sa kanya. For the very first time, siya naman lagi ang naghahatid, pero nung araw na yon, ayaw bumitaw ng bata. Sa madaling sabi, na-late din siya. At nung bumitaw na sa kanya, nagbiyahe na siya papunta dun sa World Trade Center, nakita niya, bumabagsak na. Naligtas because of interruption. Hello? At yung Chinese na mahilig mag-Starbucks. Every day, every morning, nag-i-Starbucks. Nagkataon nung araw na yon, September 11, 2001. Pagpasok po niya, ang haba ng pila. Sa madaling sabi, nag-intay siya,
nakabili ng kape at paglabas niya ng Starbucks, malapit lang yun doon, nakita niya din, bumabagsak ang World Trade Center. Naligtas. Interruption is a blessing. Kapag nasa kalooban ka ng Diyos, interruption is still a blessing. Stopping is still a blessing. Ay, syempre, may entry din ng Pilipino. Yung Pilipino, na-late lang talaga. Kasi araw-araw siyang late. Kasi araw-araw pala siyang late. Kaya na-late lang. Walang dahilan, sadyang late lang lagi. So madaling sabi, iniligtas pa rin ng interruption. So sabihin mo sa katabi mo, dapat malate ka. Yun ba yun? Ay, hindi. That's not the point. The point is, sometimes you are interrupted on something na akala mo okay ka na doon. Pero pipigilan ka ng Diyos na magtuloy. Kaya pala hindi pumasok yung visa. Kaya pala hindi ka nakapasa sa exam. Kaya pala yung trabahong yun, na-deny ka doon, na-deny yung visa pa abroad. It is not because God hates you. It is just because God wants to bless you with the blessing and gift of interruption. Akala kasi natin ng blessing ay laging yung may bagong trabaho. Yehey, may bago akong ganito. Yehey, may bagong bahay at lupa. Of course, that's a blessing. Pero ang tunay na blessing is when you understand na dahil sa Diyos at dahil sa Kanyang pag-iingat sa iyo, ini-interrupt niya yung mga bagay na yon para sabihin niya, anak, wag mo munang itutuloy kasi kailangan munang ma-develop ang karakter mo. Imaginein mo kung lahat ng hihingin mo, ibibigay agad sa iyo. What will happen to you or to us? Amen ba? Ang mas higit na mahalaga sa Diyos ay ma-develop ang karakter mo kaysa sa makuha mo ang mga bagay na hinihingi mo. May kausap pa ba ako dito? Lahat po ng tulog pumalakpak. Come on. Wow, gising pa sila. Number 3. After God is shaping you like a kintsugi, ibabalik ka niya ng mas mahal. He will then sustain you. God sustains. At siya daw kasi ang nagpapatuloy nito, therefore, siya ang magbibigay sa iyo ng pag-sustain. Hindi tayo umabot ng 18 years dahil perpekto po ang mga leader natin o perpekto tayong mga pastor. O dahil laging puno ang ating tithes and offering. Hindi po. Umabot tayo dito sa point na ito, isa lang ang dahilan. Faithful si Lord. Amen? Kahit minsan tayo pagod na, still si Lord ay faithful. Parang cellphone. Aanin mo ang mahal na cellphone, iPhone 17 cash. Kung wala naman itong charge. Mas maigi pa yung Nokiang pantouching. Dikipad. Na kahit mawala hindi ka natatakot. Ay, may nakakita na ba kayo nung gano'n? Yung dikipad, tapos nagpapanik, ay, nawala yung aking dikipad na cellphone. Wala na hong gayon ngayon. Pero pag iPhone 17, magpapatulpo. Bakit? Kasi mahal. Ang tanong, cellphone ba ang mahalaga talaga? O yung charger? Ayan, ang charger ng cellphone. Ang point nga dito, yung cellphone na gagamitin mo, para magamit mo, kailangan mo ng charger. Aanhin tayo ng Diyos kung walang Hello. Kung hindi ka magpapagamit sa Diyos, ang Diyos ay okay lang. Kasi pwede siyang pumili ng iba pang mga taong gagamitin niya. Amen ba? Na para bang akala natin, utang na loob ni Lord sa akin na maglingkod ako sa Kanya. Walang utang na loob ang Diyos sa iyo. Utang na loob. Ang gusto ni Lord, makita Kanyang naglilingkod kasi nagpapasalamat ka at pinili ka niya. Amen ba? Come on, palakpakan mo si Lord. Come on. Kaya 18 years ng full charge. Minsan hindi full charge ang church. Minsan, 70%, 50%, minsan nalolobat din. Pero bakit hindi namamatay ang church? Kasi may Diyos na naka-charge dito.
may Diyos na pinagcha-charge natin. Doon tayo humihigit ng provision. Doon tayo humihigit. Woo! Ganon din sa mga buhay natin. Saan ka ba naka-charge ngayon? Ay, ang bank account ko po ay 20 million. Wow! Sana all! Pero alam mo, isang maling tawag at naniwala ka, may kilala ako, atin-atin lang. Huwag kayo maingay. May kilala ako. Kita nyo, kinig na kinig kayo lahat. Ano? Ang galing nyo talaga pagka ganyan. Hindi, ganito. Totoo na. May kilala ho ako. Born again. Ang laki ho ng kanyang retirement, yung retirement, fund. Ay natawagan ho. Nagpakilalang investor. Ininvest lahat. Kumita ng kaunti. After 2 months, ubos. Saan ka ba nakasaksak? Huwag kang sasaksak at mananangan sa lakas at talino mo lang. Ay, ako po ay 27 years old, may kilala ako. Nagbibisikleta, active lifestyle, on the spot, namatay, heart attack. 27 years old. Tapos sasabihin mo, sakana po ako maglilingkod. Bakit? Hawak mo ba yung sakana? Ikaw ba ang magdidikta ng sakana? No. No. Ang Diyos lagi ang may hawak ng lahat. Sa Kanya ka mag-charge at siguradong tuloy-tuloy ang buhay. Sa Kanya ka mag-charge, tuloy-tuloy ang provision. Hindi ka dapat manangan sa talino mo, sa galing mo, and everything that you have right now because everything is all temporary. Pero kapag naka-charge ka kay Lord, 18 years ngayon ang JA1 Ibaan, magte-20 years pa yan, magte-25 pa yan, magte-30 pa yan, hanggang hindi pa nabalik ang Diyos, buhay ang JA1 Ibaan. Bakit? Kasi tayo'y nakasaksak kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, kan ka ng gwapo. Kaya, bakit yun ang sinabi ko? Woo! Ang daming testimony, kulang ang pondo, laging may problema, maraming umalis at dumating, pero nandito pa rin tayo ngayon, 18 years after, we are still celebrating God's goodness and faithfulness. Why? Because God sustains. Kung saan may utos, mayroong tustos. Uulitin ko, kung saan may utos, kung saan may calling, naandoon ang provision. Kung saan may utos, nandoon ang pagtutustos ng Panginoon. Tanong, anong humahabol sa iyo at ano ang hinahabol mo? Hoy, may kausap pa ho ba ako? Sa buhay na ito, tayo pala po'y may hinahabol at may humahabol din sa atin. Ano kaya ang humahabol sa iyo at anong hinahabol mo? Sa buhay pong ito pala, ganito ang katotohanan. Kung ano yung hinahabol mo sa buhay na ito, meron din yung karampatan habol din sa iyo. Ewan ko, nagets niyo ako. Meron pong isang pastor, si Pastor Jonathan. Tinanong po niya ang kanyang lola. Ang sabi niya, Lola, ano po ang pinakamaganda ninyong testimony sa 50 years ng ministry nyo? Kumbaga parang tinanong si Rev Team, ano po ang pinakamagandang testimony nyo sa 18 years ng paglilingkod? Parang ganon. Napangiti po yung lola ni Pastor Jonathan Shuttlesworth. At sabi po niya, ito lang naman, simple lang naman ang ginawa ni Lord sa amin ng iyong lolo. Nagising kami ng iyong lolo isang araw. It's a Monday morning. Kasi Sunday yon, nagpipreach ang iyong lolo, wala pong kahit ano. Walang nag-o-offering, walang nagpapakain. Madaling sabi, umuwi silang nakanganga. Pero okay lang, kasi may calling. Kasi may pagkatawag ang Diyos, and God sustains. May sinabi ni Lord mag-preach kayo Tinuloy nila, no financial support, no donations. So nagising sila ng Monday, wala.
Kahit ano. Pag po ba tayo ay naglingkod ngayon at kinabukasan parang wala, titigil na ba tayo? Sabihin natin no. Sino pong titigil na kapag nahirapan? Ay siya. Kinabukasan ng magising sila, habang sila'y nananalangin, may binigay pong verse ang Lord sa kanila. At ito po yon, Proverbs chapter 13, verse 21. Calamity chases the sin chaser, while prosperity pursues the God lover. Hinahabol ng kalamidad ang humahabol sa kasalanan, habang hinahabol naman ng kasaganaan ang humahabol sa Diyos. Yan yung sinutukoy ko na kung sinong hinahabol mo, meron din niyang katapat na humahabol sa iyo. Tanong, anong gusto mong humabol sa iyo? Kasaganaan o kalamidad? Ay sino dapat ang habulin mo? Si Lord. Kaya mag-isip-isip ka ngayon, pag ang humahabol sa iyo, puro kahirapan, puro sakit karamdaman, sandali. Baka mali ang hinahabol mo. Subukan mong tingnan. Dapat yata si Lord talaga ang hinahabol ko. Alam niyo nangyari nito? Nagpasalamat sila sa Diyos. Salamat Lord sa word. Pero kami gutom na. Sumilip sila sa bintana. At pagdungaw ni Lola sa bintana, nakakita siya ng isang burol. At mula sa tuktok ng burol, may bumababang mga manok. Andoks. Pero buhay, ha? May bumababang mga manok, binilang niya 21 chickens. Nakapila daw yon, bumababa. Tapos, doon, naghanap, humilera sa kanyang bakuran. At anong ginawa? Tanangin niyo ko anong ginawa? Nangitlog ng tigigisa. Pagkaitlog, anong ginawa ng mga manok? Umakyat na uli sa burol at bumalik doon sa kanilang tirahan. Ay napakabait ng lola. Kaya yung niyog na yung itlog, alam niyang hindi kanya kasi wala naman siyang manok. Dinala po niya doon sa burol. At doon sa burol, kumatok siya doon sa may-ari ng manok at sabi niya, Lola, ito po'y galing sa mga manok nyo, po sa bakura namin, ibinabalik ko po sa inyong itlog. Napakabuti nila, ano? Ay kung sa atin yun. Nasa amin na rin. Ang isa'y nilabon, ang isa'y torta, ang isa'y... Ay ubos na yon. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka ganon. Dala-dala nila ngayon. Alam niyo, sabi nung matanda, na may-ari ng mga manok, huwag mo nga akong ginaganyan. Yung mga manok namin, ilang taon nang nasa amin yon, hindi naman nangingitlog. Gusto na nga naming ibenta. Kaya sigurado ako, hindi amin yung itlog na yan. Kung gusto mo, sayo na. Samantalang, alam nila na yung manok na yon, galing talaga sa kanila. Anong tawag doon? Anong tawag? Ang tawag doon, favor of God. At ito pa ang ginagawa ng mga manok na yon. Again, meron na po silang tangkas-tangkas na itlog pa uwi. At kapag nauubos na ang kanilang supply ng itlog, alam nung mga manok kung kailan bababa at mangingitlog doon. Laging pagpaubos na ang kanilang isang tray ng itlog, bababa uli yung manok. Ganon ang ganon hanggang sa sila po ay naglilingkod sa Diyos. Habang naglilingkod sa Diyos. Gusto kong malaman nyo, ang bawat tapat na naglilingkod sa Diyos, hindi gugutumin ni Lord. Hindi paghihirapin ng Diyos. Hindi ka pagkakaitan ng kahit ano ng Panginoon. Because God loves those who love Him. Prosperity chases or pursues the God lover. At ito pa ang matindi. Yung mag-asawang lingkod ng Diyos, never silang nagpatuka, never silang nag-alaga,
never na nagtayo ng cage, never na naglinis ng mga ipot ng manok, pero sila ang nakikinabang sa itlog. Gusto kong malaman mo, may ipapadala ang Diyos sa iyo para makinabang ka sa blessing at favor na nanggagaling sa Kanya. Huwag mong hihingin lagi yung, pag may bibilhin ako, kay Lord ito, bibigyan niya ako ng malaking discount. Hindi lahat ay ganon. Minsan ang gagawin ng Diyos, hindi madi-discount, madodoble pa nga ang presyo, pero ang gagawin niya, bibigyan ka niya ng pambigay ng doble. So the miracle of God, the favor of God comes in different forms. Hindi lamang ito sa pagtingin ng discount or what, no. Even greater things. Higit sa kaya mo, doon nakikilos ang biyaya ng Diyos. Bumili kami ng lupa, halagang 3 million. Ang hawak lang po namin, nung time na yon, 1.2 million. Gusto na ng may-ari, ikas na at bayaran na. Akalain ninyo, 800,000 ang hawak namin. Gusto nung may-ari, 2 million agad ibigay. Alam nyo, ang prayer namin, Lord, bawasan naman yung lupa, Lord. Ito'y kalooban nyo sa amin, may word kayo, kaya alam namin, gagawa kayo. Babawasan po ninyo ang presyo ng lupa. Alam nyo, praise God, hindi nabawasan. Alam nyo ang nangyari? Nag-provide ang Diyos ng 2 grupo ng tao para magpahiram ng isang 600,000 at ang isa nagbigay ng 600,000. And in that span of time, in just 1 month, nakapag-down kami ng 2 million sa lupa, yung another 1 million ipinrovide ng Panginoon sapagkat ang Diyos, pinapahabol niya sa mga humahabol sa Kanya ang kasaganaan. Amen? Tanungin mo ang katabi, sinong hinahabol mo? O anong sagot niya? Amen? Ang matindi nito, pag ang Diyos po'y kumilos at nag-sustain, hindi lamang sa generation na ito, even the next generation. Reb, may next generation kayo, tama po ba? At ito ang pangako ng Diyos sa inyo. Proverbs 13 verse 22. Ito yung kasunod no verse no? Ganda. Anong sabi doon? If you obey God, you will have something to leave your grandchildren. If you don't obey God, those who live right will get what you leave behind. Hello. Ano ba pag obeying God? Sinusundan mo siya. Hinahabol mo ang Diyos. Di ba yung binasa natin kanina? If you are a God lover, hinahabol mo ang Diyos, ibig sabihin, sumusunod. Alam nga namang hahabulin ko si Pastora, Pastora, habulin kita. O, ngayon, hahabulin. Abit, di ka umalis sa tayo. Alis ba sa tayo pag hahabol? Di ba pag humahabol, lalapit ako sa iyo, Pastora. Pastora ba siya? Ay siya, mangyayari na yon. Pag ba ikaw ay hinahabol, di siyempre, gumagalaw ka palapit doon sa hinahabol mo. Yun ang pagsunod. Pag sumusunod ka, gumagalaw ka palapit doon sa sinusundan mo. Amen? At ano mangyayari doon? Gusto mo ng magandang legacy? Na ang mga susunod yung generation ay maglilingkod lahat kay Lord? At sasagana higit sa inyong naranasan? Then, habulin mo ang Diyos. Sundan mo si Lord. Sabi mo sa kaliwat kanan mo, sundan mo lang si Lord. Sundan mo lang si Lord. Amen? Amen. Simon, halika nga dito. Kailangan ma-expose ka na. Halika. Simon, kunyari ikaw si Lord. May gusto ko lang akong pakita sa inyo. Tayong mga tao, mahilig tayong humabol sa mga nasa mundo lang. Ito mga ganito. Tama naman yung kailangan natin to. Pero ang tanong, dapat bang habulin ito? Ito, galing sa Kanya. Ikaw si Lord. Ikaw si Lord? Pagpalagay na ikaw si Lord. At ako'y taong nangangailangan nito. 100 pisong ito. Anong ginagawa ng nakikipaghigitan sa Diyos?
Ang ginagawa ng tao, ginagawa lahat ng diskarte, lahat ng kaya, para makuha lamang ito. Ano bang dapat niyang gawin? Ano dapat gawin? Brad, parang ang gwapo mo ngayon ah. Tama? Parang ayos ang suot mo ngayon ah. Hindi ba dapat maging close ako sa kanya? Kasi pag close ako sa kanya, madali na sa'yo yan, sir. Tama? Close na ba tayo? Close na po. Akin na yan. Ano po ang point ko? Kailangan ko makipag-close sa Kanya, hindi dahil para lamang doon. Kapag nakikipag-close ka sa Diyos, ang naaabot mo ay puso niya. At ang nagpapakilo sa kamay niya ay ang puso niya. If you want to receive the move, ulitin ko, kung gusto mong maranasan ang kilos ng kamay ng Diyos, hanapin mo'y ang puso niya. Dahil pag napatibok at nahanap mo ang heart of God, madali ang hand of God. But people are always after the hand. They are not after the heart. Kaya ano nangyayari sa kanila? Wala. Malungkot pag may pagsubok. Pag may problema, nalayo sa Diyos. Kasi ang hinahanap lang nila ay ang hand of God. How are you now? How near are you now to the hand or to the heart of God? Minsan kahit malayo sa'yo, yung hand kailangan malapit ka eh. Pero kapag malapit ka sa heart ng Diyos, kahit malayo yung hand na yon, madali niyang dalhin sa'yo. Pero kapag habol mo lang ay hand, kahit pa malapit ka sa Kanya, hindi mo naman natatouch yung heart niya, hindi mo rin makukuha ang hand niya. Be after the heart, not only the hand. Sabi mo sa kaliwat kanan mo, heart of God, not the hand of God. Thank you. Panghuli, and we will end with this. Number 4, kung nagpapatuloy ang Diyos at nagsusustain siya, and He shapes you in the course of time that you are being sustained by Him, the fourth one, God seals. Sabihin natin, God seals. Kanyang seselyuhan yan. Kung sinimulan niya sa grace, tatapusin niya sa glory. Ulitin ko, kapag sinimulan ng Diyos sa grace, tatapusin niya sa glory. Ilagay mga kapatid yung number 4. God seals. At kung sinimulan niya sa grace, tatapusin sa glory. Hindi lang po anniversary ang pinag-celebrate po natin ngayon. Ang sineselebrate natin ngayon ay legacy. 18 long years ng Diyos sa JA1 Ibaan. Hindi lang po ang tanong ay kung ilang taon na ang church. Ang tanong natin is, ilan na ba ang nabago? Ilan na ang dumaan dito na nagkaroon ng changed and transformed lives? Ilang henerasyon na ang nahawakan ng church na ito? At ito'y magpapatuloy pa hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. Tayo po ay magpapasa ng baton. Sineselyuhan ng Diyos ang pagkilos niya sa isang church sa kanyang pagbabalik. Pero habang hindi pa siya bumabalik, ang selyo natin ay ang banal na espiritu. Kaya pag nakita ng Diyos na may banal na espiritu, wala siyang magawa kundi samahan at kilusan ang lugar na iyon. The Holy Spirit is in JA1 Ibaan. And the Holy Spirit is here. Naniniwala akong narito ang banal na espiritu. Naniniwala ba kayo? Hallelujah. Kung sinimulan ng Lord sa grace, He will end it in glory. No wonder, kaya ngayon ikaw o tayo, we are still breathing, we are still alive, all by the grace of God. At gusto kong malaman mo, kasunod niyan ay ang mas matindi pang glory na ibubuhos sa JA1 Ibaan. Ano ba pag sinabing glory, Pastor? Ano ba pag glory? Pag sinabi kasing glory, it is not just the presence. It is a combination of three things. May presence, may protection,
at may provision. Ano daw? May presence, may protection, at may provision. Whenever the glory of God is with the Israelites, they are always protected, provided for, and always God is present with them. Kung gusto mong maranasan ang selyo ng banal na Espiritu, we must desire not only the grace. Of course, the grace is there. Gusto natin yung glory na Lord sa atin. Amen? Pwede po ba tayong tumayo ngayong oras na ito? At magde-declare po ako sa bawat isa sa atin. Habang pinagdidiwang po natin ng 18 years na ito, pinapaalala po sa atin ni Lord na hindi lang po ito celebration, but this is an invitation of God. Na magpasalamat sa Kanya, humingi ng tawad sa Kanya, muling ma-renew ang calling natin sa Panginoon. This is not just a celebration, this is an invitation from the Lord. Kung ikaw ay isa sa mga pioneers, sino dito yung narito na 18 years ago? Meron po ba? Wow. Praise God. Purihin ang Diyos sa inyong buhay. Dito ka na ipinanganak, ano? 18 years ago, we started very small. Sino yung ngayon lang nakarating dito? Raise your hand. Yung ngayon lang po. First time. You are also a part of this journey. At mula ngayon, kasama ka. Kaya ngayong oras na ito, magpapasalamat tayo sa Diyos. At sasabihin natin, Lord, salamat. Hindi mo kami iniwan sa 18 years. Hindi mo kami pinabayaan. Come on, sige, magpasalamat tayo ngayon kay Lord. Even sa buhay po ninyo, 82 years old na si Mami, salamat sa Diyos, nakarating ng 82 years old. Kung anong edad mo ngayon, pasalamatan mo sa Diyos. Lord, salamat. Ako po ay 39, 38, 45, 56 years old, 17 years old. Pasalamat ka sa Diyos dahil may milestone ka ngayon. Thank the Lord. Thank you, Lord, for the 18 fruitful years. Salamat na marami, Panginoon. Dahil kung wala kayo, wala po kami dito, O Lord. Kung ikaw ay pagod na sa ministry, napagod ka sa buhay, nawalan ka ng ganang magpatuloy, kung you feel like you are being hindered, kung sa palagay mo, ang sabi sa isip mo, sinasabi sa'yo ng isip mo, tama na, sayang lang ang faith, sayang lang ang maniwala, wala rin naman nangyayari. Well, gusto kong sabihin sa'yo, the message of God for you today is to continue. Continue. Because this year, we are entering to a new season. Nung nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, since we are continuing, ano po ang gusto nyong papuntahan sa amin? Sa JA1 Ibaan. And this is what the Lord says. You are entering, JA1 Ibaan, you are entering to a new season. A season of, ilagay mo, season of freedom. Alam niyo kung bakit? Kasi when I asked the Lord, Lord, bakit freedom? Kasi yung 18 years is a symbol of God's freedom and deliverance. Bakit? Sa book of Luke chapter 13, kung maaalala nyo, yung babae, nakuba, may sakit. 18 years niyang dinala yon. At nung na-encounter niya si Lord, nung oras na yon, gumaling yung babaeng may 18 years na sakit. Kaya pala, this year is the year of freedom. Maraming gagaling, maraming lalaya, maraming makakawala sa tanikala ng kahirapan. I do believe that in my heart. Oh, hallelujah. This is the year of freedom. You are entering to a season of freedom. JA1 Ibaan.
At hindi lamang yon, hindi dyan natatapos ang Panginoon. You are also entering to the next season. Season of healing. You are being freed from all works of the enemy. And at the same time, may paggaling sa finances mo. May paggaling sa mga relasyon ninyo. May paggaling sa depressed heart and mind. May paggaling sa mga anxiety issues na yan. This is your season where you are entering in. And the last season na binigay ng Diyos is the season of maturity. Ang JA1 Ibaan ay papasok sa season of maturity at kasama doon ang isang bagong church building. Kailan ka nagkakaroon ng sasakyan? Kailan ka nabibigyan ng dibo? At ang regalo ay sasakyan? Kapag 18 years old na, di ba? Kaya humanda kayo sa bagong provision this 18th year. May inihanda ang Diyos sa JA1 Ibaan na kakaibang provision, kakaibang protection, kakaibang presence ngayon taon. You are entering into this season of freedom, of healing, and maturity. This season, you will raise up new leaders, anointed leaders. Dadami at lalago ang mga small groups. At ang mga anointed group leaders ay darami din. Hindi lamang yon, manganganak pa ang JA1 Ibaan ng marami pa. Sa mga pali-paligid nito, you will open up churches. You will increase in number. You will be fruitful and multiply. At anong taon ito ngayon para sa inyo? This is the year of divine continuity. Papasok kayo sa taon na ito. Ito yung season of maturity, season of freedom, season of healing. At ano yung tema nyo buong taon? The Lord says, there is divine continuity. This is the year of divine continuity. JA1 Ibaan. At lahat ng gusto ng restoration, lahat ng nangangailangan sa Diyos, lahat ng gustong lumapit sa Panginoon ngayon, habulin at sumunod sa Panginoon. Why don't you come here in front and I will pray for you? Kung sa tingin mo, kailangan mong lapitan, harapin ang pagsubok ng kasama ang Panginoon, come here. And I will lay my hands on you and I will pray for you. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. O Diyos, kahit kailan, hindi ka nang bago. Come on, if you're ready for your new season, come. Tugon ako. Hindi mo iniwan, kahit saglit man lang. Come on, handa ka tumanggap ngayon. Huwag mo sasayangin ang moment na to. Get ready. Get ready. Get ready. O Diyos, kahit kailan, hindi ka nang bago. Come on, sing with all your heart. Sa aking pagtawag, tinutugon ako. Yes, Lord. Hindi mo iniwan, kahit saglit man lang. Pag-ibig mo sa akin, lagi nangyayari. Itaas yung inyong kamay at awitin natin ito ng buong puso. O Diyos, kahit kailan, hindi ka nagbago. Yes, Lord. Sa aking pagkawag, Magpapatuloy kami. tinutugon ako. Magpapatuloy kami, Panginoon. Hindi mo iniwan, kahit saglit man lang. Pag-ibig mo sa akin,
continue in God's divine calling. This is your season of continuity in God's divine calling. Shokoyoto.